Pwede Bukis. Sir, good evening. Nire-content ko po yung mga live nyo para makikalat na din po sa... Okay lang po yun. Okay lang po na i-content po ninyo. At kung hindi ko po alam kung hindi naman po ako mag-claim ng copyright kasi mas gusto nga po natin, lalo na yung mga hindi nakakapanood ng live natin, i-content po ninyo so that the people will know na patuloy po yung paggalaw ng hakbang na maisog natin. So, kung magkakaroon man po ng mga copyright strike po kayo dyan, sabihin nyo lang po sa akin. Pero, ano naman po tayo hindi naman tayo sikat, kaya okay lang, content nyo po yan. Tsaka hindi naman ako maghahabol dyan. Angel Time Traveler, okay, may audio na po tayo. Okay na po. Meron na. Meron po, meron na. Okay, meron na. Wala yung audio. Medyo mahina po kasi yung ano natin, signal natin dito, no? Ma'am Charmaine, good evening po sa inyo. Ma'am Imelda Dumlao, good evening Sir Placido sa lahat. And like, thank you po. Paki-share niyo pa rin po. Mas maganda po, marami pong makapanood sa atin ngayong gabi na to para po i-debunk natin yung sinabi ni Mr. Jing Paras. Hindi natin alam kung bakit nagkakaganon yung tao na yon, no? Pero i-analyze po natin. Ano? At ang isang masakit pa ho dyan, no, nabanggit po si Miss Vivian Velez. Alam niyo naman po si Madam Vivian Velez at saka yung kanya pong better half na si Tito Pompi. Ang laki po nung naiambag niyan sa akbang na maisog, no? At hindi po matatawaran yan. Talagang ako po as one of the organizer, nakita namin kung paano nag-alay ng oras at panahon sila Ma'am Vivian Velez. Kaya hindi para sa akin, ano po yun isa pong kabastusan yun. Yung mga binitiwan ni Jing Paras na yan na sinabi niya, pukpok daw si Ma'am Vivian Velez. Ayaw po natin gatungan yon, pero gusto ko pong sabihin to dahil para makita ninyo kung anong klaseng mga tao ito, no? Na bukod sa sinabihan pong pukpok si Miss Vivian Velez, binody shame pa po. Alam naman natin na ang body shaming ngayon, meron pong karampatang parusa yan sa ilalim ng ating batas, and it could be a cyber libel, no? Actually, pinorward ko nga po yan kay Miss Vivian. No, sabi niya, ayun na daw pinagpapatulan yung ganyan, sira ulo daw yan at dati niya na daw alam na pakawala ng administrasyon yan. Si Miss Vivian nagsabi niya na. Okay? Thank you po kay Kapedi Bukis sa kanya pong $5 US. Go lang tayo mga maisog. Sandali po, asan ba si, wala. Yun nga po yung i-debunk natin, At saka, hindi naman na po, hindi naman na po obvious kasi since the beginning pa lang, no, may mga kwento na po kung narinig from the top organizers ng hakbang na maisog, yung talagang mga national leaders natin. Itong si Jing Paras, matagal na kasing gustong umepal po talaga nito sa hakbang na maisog. Even during the planning pa lang, para malaman ninyo mga kababayang maisog, nagugulat na lang daw yung mga national leaders ng hakbang na maisog kahit na hindi po ito ini-invite sa mga meeting, biglang uma-attend, biglang dumarating. Kaya nagugulat sila bakit na doon. So, hindi lang humapanira ito si Jing Paras. Isa rin po itong gate crasher. Okay. So, basa pa ho tayo. Pag narating ko na po yung dulo, mag-i-start na po ako. Bibilisan ko lang kasi nakakahiya po sa inyo, baka tumulo yung sipong ko dito. Sino mga choice mo for senator? Sabi po ni Ma'am Bosbel. Meron po kasing PDP Laban. Alam niyo naman po na this is the official political party ng ating Tatay Digong. Pero sabi ko nga, may mga issues po kasi na hindi ko po pwedeng i-discuss dito dahil ayoko pong maging maging daan ako para magkaroon ng kalituhan yung mga tao. Pero let's just put it in this way na lang. Alam niyo po kasi as a political party, at tayo po ay nasa isang malaya at demokratikong bansa, hindi naman po si Tatay Digong lang yung nagmamaniobra kung sino yung mga tatakbo. Yan po ay pinagpipilian, pinag-uusapan sa loob ng partido. So, wag po nating akalain na kung may humabol dyan, kilala man o hindi, automatic si Tatay Digong po yung yung nasunod doon. Pinagbobotohan din po nila yan. So, yan po yung gusto kong linawin dyan. Pero, yung sa line-up po na magiging senatoriables, of course, majority nung dadali ng PDP Laban, po yan, susuportahan ko po. Pero meron lang po siguro akong sana makapasok sila, no? May mga tao lang po ako na talagang susuportahan ko, harap-harapan, at talagang ipapanawagan ko po na dapat manalo. Yun po siguro yung pinaka-alam kong best way na masagot ko po kayo dyan. Kasi sabi ko nga po, may mga issues kasi na ayoko namang sa aking manggalingan mismo sa loob. At si Tatay Digong, party po siya ng party, pero hindi naman po niya monopolize ang PDP Laban Political Party. So sila po yung nag-uusap-usap yan. Sana po nasagot ko kayo. Thank you, condition. It is my obligation to you, bayang maisog, na magkomento tayo. Kasi palagi na po natin gagawin to para naman hindi sabihin ng mga gunggong na to na ano lang tayo, okay lang itong mga ginagawa nilang paninira. Hindi po pwede yan. Hindi natin nahayaang masira hakbang na maisog.
Okay, kaya kay Boss Dada, shoutout po sa inyo. Huwag po kayong mag-aaway-away dito kasi may iba, may mga supporter dito na Bisdaqueros, Banateros. Dito po, pagdating po sa atin, sa munting bahay natin, kung meron man po silang mga something-something na not in so common, kaya ano natin sila. Basta dito, welcome po tayo. Ang importante po dito, at the end of the day, nagkakaisa po tayo. No? So, gusto ko po linawin yan, ha? Lahat po sila kaibigan ko. Lahat sila kaibigan ko. At kahit na po dumating pa sa pinakamadilim na bahagi, no, ng hindi pagkakaunawaan itong mga Duterte supporter natin, mga vloggers natin, asahan po ninyo na si Placido Piloso po, hanggat hindi po naninira, no, sino man sa kanila, hindi po tayo magkukomento, no? Kaya lang tayo live po ngayon kasi nga hindi ko matiis tong si Jing Paras. Kung ano ba talagang purpose nito at i-debunk natin lahat ng sinabi niya na yan, ano? Okay, basa pa po tayo, ha? Kasuhan ni Ma'am Vivian si Paras matandang porong. Alam niyo, tama po kayo dito, no? Kasi unang-una, ako mataas pong respeto ko sa mga kababaihan, no? Lalo na, kabayan nating maisugyan si Ma'am Vivian. At napakabait po na mag-asawa na yan, maniwala kayo sa akin. Nung last po na pinagsalita ako sa liwasan, sinabi ko sa kanila kung ano po yung situation ko. Alam niyo, sabi niya, punta ka lang dito. Punta ka lang dito. Basta magsalita ka lang. So, pumunta po ako doon, nagsalita ako. At nung pag-alis ko po, nagpaalam na ako sa kanila, doon sa nasa VIP kasi sila. Sinundan ako ni Tito Pompi. At inabutan niya po ako. Hindi lang po basta pamasahe yun. Actually, nagamit ko po siya sa loob ng parang mahigit sa linggo ko pa nagamit kasi medyo inabutan po ako ng maganda-ganda. Kaya at least ako, may nagamit ako. So, napakabait po niyan at hindi ko nga natiis na i-forward sa kanya yung link na kung saan sinabihan po siya na pokpok at saka binody shame pa. So, alam nyo, ganito po katindi itong mga tao na to, no? Iba kasi yung pagiging walang hiya doon sa pagiging totoo, no? Magkaiba po yung dalawa na yon. Pag walang hiya ka talaga. Pero kung totoo ka lang at nagsasalita ka ng tama, totoong tao ka lang. Magkaiba yung pagiging walang hiya sa pagiging totoong tao. At ang tingin ko dito kay Jing Paras, walang hiya po ito. Okay? Kasi babae ito kaya kita ninyo, karamihan ng babae dito nanonood. Kung kayong sabihan na pokpok, talaga sinabi po yan, pokpok, no? Grabe. Alam niyo itong problema dito sa mga na to sa mga elitista na to. Ito kasi si Jing Paras. Siguro sa dami ng pera na to, elitista siguro to, no? Akala nila pwede na silang mangwasak, mangyurak ng pagkatao ng tao, lalo't babae. No, bakit ba? Dahil may pera ka bang pambayad? No, wag ganoon. Kasi at the end of the day, Mr. Jing Paras, tandaan mo, kahit anong yaman mo, kahit anong narating mo dito sa mundo, isa lang pupuntahan natin, kakainin tayo ng lupa. Yan ang yan ang malungkot na katotohanan, mga kababayang maisog. Kahit mayaman ka ngayon, no, kahit gaano karaming pera mo, kita mo si Marcos Sr. Kinain lang din ng lupa, di ba? Kaya dapat huwag kayong masyadong mapangyurak ng kapwa nyo tao. Tayo, hindi naman natin niyuyurakan tong si Presidenteng Bangag. Bakit? Actually, we are demanding for him to undergo a hair follicle drug test. Kasi, siya yung pinakamataas na leader ng ating bansa. At dapat patunayan niya na talagang dapat siya pagkatiwalaan ng taong bayan na nagbigay ng mandato. Kaya po yung pagtawag natin sa kanya ng bangag, hindi po panyuyurak ng tao yun. No, kasi kung talagang hindi naman talaga siya gumagamit ng pinagbabawal na droga, patunayan mo. And tandaan nyo, kayong mga nakaupo dyan, you are all vulnerable to criticisms, lalo na pag makapal ang mukha nyo. No? Na kahit na paulit-ulit na nanawagan yung taong bayan, wala kayong ginagawang aksyon, what can you expect na gawin ng mga Pilipino? Di magalit hanggang sa makapagsalita ng lumayas kayo dyan, bumaba kayo sa pwesto, mga bangag, mga buwaya. Expect nyo kasi binabaliwala nyo yung criticism sa inyo. Ibig sabihin, parang nagiging totoo yung sinasabi sa inyo. Now, if you want for this country, no, to have a peace at magkaisa tayo, pakinggan yung panawagan ng taong bayan, hindi kayo puro nakaw, hindi puro pagpapangag. Maganda po yung sinabi ni Bicolanong makulit, Alam nyo, ang hakbang na maisog po kasi, this is a people's movement na pinangunahan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. People's movement po to. At sa ngayon, kagaya nga po nung palagi kong sinasabi, tinuturing ko na rin po na tayo yung totoong oposisyon, dahil wala naman po tayong oposisyon ngayon, no, na nandiyan sa Kongreso o sa kahit saang lupalop ng institusyon ng ating gobyerno. Wala nang sumasalangsang sa mga kagaguhan nitong demonyong bangag na administrasyon na to. No, at bilang respeto po, bilang mataas na pagrespeto sa ating Vice Presidente, no, palagay ko, satisfied po tayo ngayon sa ginagawa niya na sa kabila ng pilit na pagpapabagsak sa kanya is nagtatrabaho pa din po siya. No? Pero of course, yan pong sinabi niyo, Bicolanong makulit, hindi lang naman po kayo ang may panawagan yan at hindi lang naman si Captain Dado. No? Dapat po talaga
At yan po ay panawagan ng sambayan ng Pilipino, no? At kahit na pong maisog, yan po ang panawagan natin. Pero kung naalala niyo po, meron siya dating ipinalabas na komento regarding sa hakbang na maisog. Nakapost po yan dito sa YouTube channel ko din, hanapin niyo na lang. Sinabi niya na hakbang na maisog po, hindi naman mga politikong tao yan nandito. No, ito po ay hakbang ng mga simple at totoong mga tao na mga hindi naman mga politiko. Pero of course, we are hoping na ang hakbang na maisog po ay gawing platform ng ating Vice Presidente para po yung mga kababayan nating maisog is mas lalo pong magkaroon ng pag-asa na matapos po itong kabangagan na to at mga kawalang-hiyan na nangyayari sa ating gobyerno. Kaya yan din po ang hinihintay natin na mangyari. Pero sabi ko nga, meron po kasing sariling pag-iisip ang ating Vice Presidente. At ibigay po nating parte sa kanya yon bilang pagrespeto at paggalang. Dahil alam niyo naman, kahit na po wala namang basehan itong mga nagsasabi na yung pondo daw ng ating yung confidential fund daw napunta rito sa hakbang na maisog, ewan ko paano nila naisip yun. No, patuloy pong sinisira ng ating Vice Presidente. Kaya ayaw po nating makadagdag doon sa burden na pasanin ngayon ng ating Vice Presidente. Ang dami na ho niyang issue na kinakaharap, ang dami na pong pambibintang na kinakaharap. So, ang hakbang na maisog naman po kung bababa ang ating Vice Presidente rito. So, ikakagalak po ng mga sambayan ng maisog yan. Pero kung sa nakikita po ng ating Vice Presidente, hindi pa ho ito yung tamang panahon para manaog po siya dito at makiisa sa atin, hayaan po muna natin siya. Kasi po may sarili naman po siyang mga diskarte. At kahit papano, alam naman po niya na nandito lang hakbang na maisog para po patuloy na imulat ang sambayan ng Pilipino. Sana nasagot ko po kayo. Sir, sila ba yung sinasabi ni Princess Maui na tanim vloggers? Hindi ko po alam yun eh. Kasi alam niyo sa totoo lang, although, yun sa may mga nababasa ko sa mga walls nila, sa mga posts nila, ayoko po kasi yun, personal nila yun. Kasi dapat po, hindi natin na pagtuunan ng pansin yung birahan ng mga vlogger, dapat ang pagtuunan natin ng pansin. Ito mga katulad ni Jing Paras na walang hiyatong taon to. So, sisiraan niya pa ang mga Duterte. Dapat yun ang mga binabanatan natin, tsaka itong mga tambalustos na to. Sabi po ni Sir Joey Ferrer, tama po to, hinala niya dyan kay Jing Paras, tao ni Tambaloslos at Marcos yan. Actually, yun nga po yung sinabi ni Miss Vivian kanina nung pinorward ko sa kanya yung link. Matagal niya na pong alam na tao daw ito ng admin. At kung maalala din po ninyo, magkakasama dati itong mga to dun sa Marcos Alis Dyan movement, na nagkawatak-watak at umalis po si Miss Vivian Velez doon. Pero kung ano man po yung dahilan bakit umalis, hindi na po natin alam yung storya na yon. Pero since umalis po at sumama sa maisog, doon makikita natin na siguro nakita ni Miss Vivian na ang maisog ay Duterte talaga. At kung hindi man po natin siya nakikita ngayon dito, syempre busy po siya sa PDP political party dahil alam naman natin mag-election na. Kaya wala naman pong hindi magandang reason bakit hindi po natin nakikita ang active ngayon. Okay? Paras i-demanda, sinabi niya ulo yan sa Paras. Yes, tama, Boss Bell, dapat po talaga. Para sa akin, dapat i-demanda to. Kasi mabigat po yun. Body shaming, tapos sabihan mo pokpok. Actually, slander yun, no? Pero dahil dito po sinabi sa social media, cyber libel po yan. Mabigat po yan, na kaso. No? Pwede po akong dyan, Miss Vic. Pwede akong mag-witness dyan. Kung kailangan niyo po ng witness, mag-witness ako. Sabi ni Sir Mike, Sir, karir mo na yan. Siguro nga po, pero accidental vlogger lang po tayo. Siguro nga karir na rin natin to. Okay, from Kuwait, si Ma'am Buisa Susana, magandang araw po sa inyo. Ingat po kayo. Nasa 200 na tayo, ha. Pag bumaba na to po itong cursor ko at wala nang pumasok, mag-start na po ako. Maria Rianzen, sorry, pero ayan na naman idadaan sa vlog niyo na problema nyo. Pare-pare naman yung supporters ni FPRRD. Hindi po pwedeng pag-usapan yan personally magpaka-pro. Alam nyo, madam, hingi po ng dispensa. Hindi naman po sa maisog nang gagaling yung mga gantong issue. At thank you po na ayaw nyo magkagulo-gulo. Pero sabi nga po, kailangan kasi nating mamili. Kailangan po nating i-separate yung puti sa dikolor. Dahil kung hindi po natin i-clarify itong issue na to, na sa social media rin naman po nila ginawa, wala naman pong issue. At saka, the reason kung bakit po dinidebunk natin at ginawa ko pong topic ito ngayong gabi, para po malinawan yung mga taong nagtatanong. Kasi ang dami po nagtatanong eh. So, pasensya na po kayo, hindi naman po hakbang na maisog ang gumagawa ng mga issues. No? At pakinggan nyo din po yung sasabihin ko, pakinggan nyo din po yung sinabi ni Jing Paras. No? Para po malaman ninyo kung saan po nanggagaling itong mga opinion ko, yung punto ni Placido. Pero hindi ho kasi po pwedeng itago natin yung mga gantong bagay para pabalatan po natin kung sino yung mga hudas. No? Kung sino yung mga manggagamit. Kaya pasensya na po kayo, alam ko nalulungkot kayo,
Pero we're just being professional. Sila po yung hindi professional. Kasi kung professional sila at pare-parehong Duterte supporter po tayo, dapat sarilinin mo na lang sana ang problema mo. Anyways, who cares? Ala namang may gusto niyan. Kasi pag nilabas mo yan, malinaw po yung pakay, divide and conquer. No, gusto mong paghiwalayin ang Duterte supporter. Tama po ba ako? Okay, sabi ni Sir Joey, yung para sa Kado, wala akong tiwala. Yun nga po yung isang problema, madam, idagdag ko din po dito, no? Bakit po kasi hakbang na maisog ang topic ninyo? No, bakit ba yung nangyayari sa PDP ang topic ninyo? So, ikaw, Mr. Jing Paras, no, mababalatan ka din kasi malalaman ng taong bayan na ikaw, talaga, tao ka ni Tambaluslos. No? Sooner or later, malalantad ka din, malapit ng eleksyon. Natalo kang kongresista, kaya ka nagagaganyan kasi hindi ka nakasampa sa PDP. Tanong mo sa sarili mo, bakit kaya hindi ka kinuha sa PDP? No? Mamaya, dadagdagan po natin yan. Kung sino sa inyo ang genuine DDS Maisog. Hindi naman po kailangan maguluhan at hindi rin naman po namin, ako personally, hindi ko naman pwedeng sabihin, kami yung genuine. No? Pero as per history po na hakbang na Maisog, nakita naman ninyo kung kanino po sumampa si Tatay Digong nung panahon na nagkakaroon po tayo ng mga peace rally. At nakita naman po ninyo na kami yung kasama doon. So, palagay ko, hindi na po usapan dito kung sino yung genuine, kung sino yung hindi. No? Kung kanino sumampa si Tatay Digong nung panahon ng mga peace rally, at saka sila Mayor Baste, yun na po yung kasagutan doon. No, hindi naman po nakikipagkompetensya kapag na Maisog. Lahat po tayo, pwede po tayo magmahal sa bayan, no? Sino man po magmamahal sa bayan ng totoo, hindi po dapat questionin ng kahit sino. Ano man po yung kanyang kulay, ano man po yung kanyang estado na pinag-aralan, at ano man ang kanyang relihiyon. So, wag po nating lalagyan ng deviation yung mga ganung bagay. No? Pero tignan nyo na lang, kanino po ba sumampa mga Duterte nung tayo ay nagkakaroon ng mga Maisog peace rally? Yun na po yung sagot doon. Na po, maagos talaga. Okay, punta na po tayo dito sa topic natin, mga kababayang Maisog. Kanina nga po, napanood ko na nilagyan ng link sa akin at pinanood ko itong pinag-uusapan ng dalawang matanda na to, no? Si Jing Paras at saka itong si Ado Paglinawan. Alam niyo naman po, nung nakaraan, nagkomento rin tayo about kay Ado Paglinawan. Ano? At dito naman po kay Jing Paras ngayon, magkasama sila. Mukhang wala akong alam tong tao na to, no? Pero sabihin ko muna sa inyo, mga kababayang Maisog, yung binabanatan yung tao na sinasabing komunista, si Absek Jun Ibasco. No, ano po siya? Actually, rebel returnee po siya. Yan po yung totoo dyan. Ano? And during the time na nagbalik loob po siya sa ating gobyerno, matagal na panahon na po nakakalipas. No, si Tatay Digong po yung tumulong sa kanya. No, kinupkup po siya sa Davao and since then, naging mabuting magkaibigan po sila. No, matagal na po magkakilala yan. Kaya ikaw, ididibang kita, Mr. Jing Paras. Kung sinasabi mo na parang sumulpot lang bigla itong si Absek Jun Ibasco. Sa tanda mo ng iyan, dapat mas alam mo pa sa akin na si Absek Jun Ibasco na binabanatan yung dalawa ni Ado Paglinawan at ng mga iba pa ninyong mga gang members, no? Sobrang tagal nang magkakilala ng dalawa na yan, si Tatay Digong at saka si Absek Jun. At para malaman mo, Jing Paras, at para malaman niyo po lahat ng nanonood ngayon dito, no, na hindi lang po ngayon naging part ng political strategy ni Tatay Digong si Absek Jun Ibasco. Napilit yung ginagawa ng issue. No, bakit? Para malaman mo, ang overall campaign manager, no, ni Tatay Digong noong 2016, nanalo si Tatay Digong, si Absek Jun Ibasco lang naman. Tanim mo sa utak mo yan, Mr. Jing Paras. No, kasi kung magsalita ka, yung mga hindi nakakaalam, parang kayang-kaya mo paniwalain kasi nga wala silang alam. No, Mr. Jing Paras. Ngayon, pangalawang punto, Mr. Jing Paras, para malaman din ninyo, mga kababayang Maisog, ang PDP is a political party. Ang Maisog is people's movement, no, demanding transparency, accountability, peace and security dito sa gobyernong Bangag. No, and we are trying to unite people na magkaroon ng isang boses, no? Itong si Jing Paras, itong si Kaado Paglinawan at yung iba pa diyan, no? Hindi naman kayo naging kasama nung binuo ang hakbang na Maisog. Kiniklaim niyo lang 'yan, no? Na sinasabi niyo Davao ganyan. Nagpunta kayo sa Davao, no, para umattend sa hakbang na Maisog na unang-unang ginawa na peace rally sa Davao. Pero hindi kayo part of the organizing team. Pambihira kayo. At ngayon binabanatan niyo yung PDP kasi Mr. Jing Paras at Mr. Ado Paglinawan, sa pagkakaalam ko, kaya ganyan kasasakit yung kalooban ninyo at pati ang anak ni Tatay Digong na si Mayor Baste, sinisiraan ninyo, no? Kasi hindi kayo napili para bitbitin na maging senador. Yan ang totoo diyan. Galit na galit kayo no? At ito pa. Yung mga senatorial balls na malalinap dyan sa PDP, katulad na sinabi ko kanina, hindi naman si Tatay Digong ang ano dyan. Si Tatay Digong ang nasusunod dyan as a chairman.
No, kasi ang PDP, ano yan eh, meron silang tinatawag na selection, may screening committee nga yan eh. Kaya kung sino yung mga lilitaw dyan, kahit ayaw ni Tatay Digong, wala siyang magagawa. No? Kasi yun ang pinili ng partido. O ito, magiging senatoriables ng mga to. Katulad ng sinasabi ko kanina, na hindi naman pinili ni Tatay Digong, hindi naman siya yung personal na namili kung sino yung mga tatakbong senatoriables dyan. So, kababayang Maisog, dapat po maging malinaw sa inyo yan. Na hindi ko mo nilabas yan ng PDP, no? Ang namili niyan si Tatay Digong. Pero ang namili niyan, yung political party mismo. No? Siyempre, as a chairman ng PDP, pag nilabas nila yung mga senatoriables na yan, dahil si Tatay Digong ang chairman, ang tingin natin, no? Si Tatay Digong namili nun. Pero Tatay Digong has to support kung sino man tong mga senatoriables na lalabas dyan, being the chairman of the political party. No? At ito pa, yung ini-issue mo dyan, no, Jing Paras, na gate crosser, about sa PDP at Maisog, mga kababayan, para maintindihan ninyo, no? Wala pa pong utos sa amin or wala pang hindi pa kami binibigyan ng tawag dito ng mando or pagkilos na sumama kami diyan sa PDP party, political party. Pansinin niyo nagkanta po sila ng General Assembly pero hindi niyo kami nakita doon, no? Kaya ikaw, Jing Paras, napaka-malisyoso mo kung sasabihin mo na ang Maisog pinakailaman ng PDP. No? Isang malaking ilusyon 'yan, Mr. Jing Paras. No, ang Maisog wala po sa PDP. No, not yet. Not yet. Hindi ko po sinasabing hindi po susuporta ang Maisog sa PDP. Pero sa ngayon, wala pong advice. Okay? Let the PDP be PDP. Kasi political party yan. Ito yung political party kung saan ito ang magbibigay ng kona sa mga tatakbo na senatoriables pababa ng local. No, political party yan. Iba po ang trabaho ng political party sa people's movement na hakbang na Maisog. Jing Paras, you should know that. Naging congressman ka pa naman. Kaya wag mong gagawa ng issue, no, na dahil sa hakbang na Maisog, nagkaganyan ng PDP. Wala po kaming kinalaman dyan. Walang kinalaman dyan si Kabsegdun Ibasco. No? Dahil ang PDP, may sariling liderato po yan. May sariling mga utak yan. No? May mga sariling mga officers yan. Sila po yun. No? Huwag nyo idadamay hakbang na Maisog dyan. Ngayon, kaya kayo nagkakaganyan dalawa, no? Nakakahiya kayo, dahil aminin nyo man sa hindi, dalawa kayo, Kaado, at ikaw, Jing Paras, nakinabang din kayo ng administrasyon ni Tatay Digong. Di ba? So bakit ngayon, imbis na ampunahin ninyo yung overspending nitong ni Tambaloslos at saka yung ginagawa ng bangag na Pangulo natin, bakit panay kayo Maisog na Maisog? Bakit panay kayo PDP? No? Dahil ba hindi kayo pinasampa dyan? Dahil ba hindi kayo napili na mamuno dyan? Para naman kayo mga bata na inagawan ng lollipop. No, alam niyo matatalinong tao kayo lalo na si Kaado, matalinong tao 'yan, no? Pero minsan totoo yung kasabihan. Kapag ang tao sobrang talino, no, nabububo rin. Lalo na kapag hindi na ibigay yung gusto. Ano po ang tawag diyan? Ang tawag po sa mga iyan is mga feeling self-entitled. No, iba po yung panahon ni Tatay Digong nung presidente siya, iba yung partido nun. Iba din po yung panahon ngayon. No? Huwag mong sisihin ng Maisog, Mr. Jing Paras. Kung itong si Robin Padilla naging presidente ng PDP, anong kinalaman ng Maisog dyan? No? At kung si Robin Padilla man naging presidente ng PDP, ano magagawa nyo? Nandun ba kayo? Di sana sumama kayo sa PDP at naging officer kayo doon. No? Sana, kung naging officer kayo doon, di sana, hindi kayo nagkakaganyan. Ang mahirap kasi, pag wala kasi isang organisasyon, no? At madami kang sinasabi, anong tawag nyo doon? Ang tawag nyo doon, naninira kayo. And that is precisely how I describe the divide and conquer strategy. No? Dali nga. Hindi po ba nabablock to? Ano ba mablock tong demonyong si Bingot na to? Inaalis ko naman na siya. No? Hindi ko pa alam kasi kung paano kalikutin to eh. Okay, yan nyo na. So yun, Mr. Jing Paras, yun yan. No? Sa dami ng issue ng bayan natin, ginugurgo ng Vice Presidente, nakuha niyong pag-usapan yan, yung mga ganyang topic, ang pinakamatinding sinabi mo pa dyan, walang alam itong si Mayor Baste Duterte. Di ba? So, pare-parehas kayo ng mga karakas kung magbitaw kayo ng salita. No, kahit itago ninyo, lumalabas talaga na ang motibo ninyo, sirain ng Duterte, sirain ng Maisog, at sirain ng lahat na nakadikit, no, sa dating Presidente Duterte. Nakinabang kayo nung panahon ni Tatay Digong. No, dapat
through thick and thin, nandiyan kayo. Kami nga 2016, sumuporta kami kay Tatay Digong. Hindi pa naman kami kilala nun na, ako personally hindi pa naman ako kilala nun na talagang diehard Duterte ako. Diba? Hindi naman ako kilalang diehard Duterte ako doon. No? Pero sasabihin ko bang wala akong pakinabang kay Tatay Digong? Well, mga kababayang maisog, no? Lahat po tayo, nung panahon ni Tatay Digong, ang laki nung naging pakinabang natin dyan sa matanda. Bakit? Saysayin natin. Sino ang lumaban sa droga? Sino hindi natakot na ilabas ang narcolist? No? At sino ang hindi natakot na lumaban sa oligarko? Murahin ng mga oligarko, murahin ng mga politiko, ilantad ng mga kriminal, yung mga kriminal dyan sa mga hanay ng kapulisan. O yan, malaking pakinabang sa atin yan. Tingnan ninyo. Kahit na ako, kahit minsan, di pa ako napunta ng Boracay. Pinasara yung Boracay, nagalit kayo. O ngayon, ang linis. No? Pero ngayon, bumalik na naman yung kasalaulaan. Dolomite Beach. At kung ano-ano pa. Buti na lang, si Tatay Digong ang nanalo. Kasi nung nagkaroon ng pandemic, na-handle niya ng maayos. No? Pero ngayon, tingnan ninyo, yung mga tao, na nilantad niya yung mga masasamang gawain, noong panahon niya, nagtutulong-tulong po ngayon para pabagsakin si Tatay Digong, pabagsakin ng Vice Presidente natin para hindi na makabalik. No, kaya ako hindi ko po pwedeng sabihin na wala akong naging pakinabang kay Tatay Digong. Hindi na sayang ang boto ko sa kanya at ang laki nung naging pakinabang natin. Kasi nagkaroon ng katahimikan ng bansa. Halos nalupig, no, ang mga masasamang elemento. Tingnan ninyo, nung pinasok ng Maute ISIS group, no, ang Mindanao. Kung hindi si Tatay Digong ang nakaupo, baka nahiwalay na sa atin yung ano na yan. Marawi na yan, Marawi na yan. Di ba? Kaya ito, hindi lang natin nakikita, ang dami pong sinuong na problema ng bansa ang dati nating Pangulong PRRD. Kaya kayong mga bangag, kaya kayong mga nandyan sa House of Crocodile, no? Nasa sa inyo kung titigilan nyo, itutuloy nyo, yung tuwad committee nyo na yan. Hindi nyo maluloko ang taong bayan. Kahit anong gawin ninyo, alam naming mga Pilipino kung ano ang purpose ninyo, bakit kayo nagkakaroon ng mga investigasyon dyan. Kasi hindi nakalusot ang ICC dito. Kaya ang ginawa ninyo, nagpunta si Dilima sa inyo, no, nakiusap si Dilima sa inyo na magkaroon ng investigasyon sa ICC. So, kapritsyo ni Dilima yan. Di ba? Oh, ito pa. Yung ipinail ni Tatay Digong na kaso dyan sa Davao regarding dun sa ginawang human rights violation itong grupo ni Marbil at grupo ni Diwata na ipinail sa Davao. Saan dinala? Dinala dito sa Manila. Sino nagpa-transfer niyan? Si Remulla. So, wala na tayong update doon. Anong nangyari doon? So, bakit niya pinatransfer? No, itong mga bagay na to, Mr. Jing Paras, ito dapat yung tutukan mo para hindi ka masyado napaghahalata. No? Kasi ikaw, Mr. Jing Paras, ang ginagawa mo, babanatan mo kunyari itong si Bangag. Banat. Para hindi ka mahalata. Pero siguro, may usapan na kayo nito ni Bangag tsaka ni Tamba. Tayo, Pilipino tayo, alam natin mga ganyang style. Sumaryose, pare. Hayaan nyo kunyari, banatan ko kayo, No? Hayaan nyo kunyari, banatan ko kayo. Para nang sa ganun, hindi ako masyadong ma-obvious pag binanatan ko itong maisog si Jun Ibasco. Di ba? Huwag nyo kaming gawing bata. Yung paras na gate crosser, huwag nyo kaming gawing bata. Kasi from the very beginning pa lang na hakbang na maisog, marami ka ng hindi magagandang sinasabi. And in fact, kiniklaim nyo pa dati na kayo ang organizer ng hakbang na maisog. Yan ang totoo dyan. Oh. Tapos ngayon, hindi kayo makaporma, dahil lantad na kayo sa amin, lantad na kayo kay Tatay Digong, ayan na, babanatan nyo na. Pati si Basti Duterte, sasabihin nyo, anong alam yan? Wala namang alam yan para maging vice chairman. O, di ba? O, may kasabihan po tayo, mga kababayang maisog. Kailanman ang isda ay nahuhuli sa bunganga, sa bibig. O yan, kayo na po yung humusga dyan. Di ba? Kasi tingnan mo yung banat lang ni Jung para, simpleng-simple. Simpleng-simpleng banat niya dito sa administrasyon na to. Pero bakit si Tambalos ayaw mo banatan? O, kasi yun ang nagpe-payroll sa'yo. O ngayon, Mr. Jing Paras, no, kung makakarating sa itong mensahe ko na to, kayo matalino kayo Ako isa lang naman akong hamak at simpleng tao na supporter ng Duterte at ng maisog. Hamunin ko po kayo, dalawa ni Ado Paglinawan, kahit mag-isa lang ako. No? Mag-usap po tayo. Gusto ninyo, mag-debate tayo. No? Upuan natin. Pero ang pagdidebatean lang po natin, yung issue ninyo about sa hakbang na maisog. Yung issue ninyo about kay Tatay Kamsek Jun Ibasco. No, gusto nyo, usap lang tayo, walang away, o usap tayo. Gusto nyo, akyatan tayong dalawa, sa channel mo, sa channel ko, akyatan tayo. Mag-usap tayo, at may papakitin din ako ibang tao, magkaintindihan tayo. Total, ayaw nyo tumigil sa paninira Diba? Kasi it is not hakbang na maisog ang dinidepensa ko dito. But it is about
the Filipino people seeking for the truth and seeking for the asylum dahil walang matakbuhan ngayon, no? Walang makita ang mga Pilipino ngayon kung sino yung sasamahan nila, no? Para dun sa pagtuklas ng katotohanan at pagbabatikos sa ginagawang kagaguhan ng administrasyong bangag. It is the hakbang na maisog. Now, if it is the only organization that the Filipino people believe na pwedeng takbuhan, pwedeng mag-rally dito, magtulong-tulong para labanan itong bangag na administrasyon, bakit gigibain nyo? Kung kaisa kayo ng Pilipino, ng taong bayan, sa panawagan namin, sabi nyo nga, Marcos alis dyan, baka jokes nyo lang yan. No? Baka jokes nyo lang yan. Naglunsad ng hakbang na maisog ng TAPS Coalition. Dahil ba ayaw nyo kay Kamsik Jun? Dahil ba komunista si Kamsik Jun? Tandaan mo, Jing Paras, si Kamsik Jun hindi itinanggi na dati siyang rebel priest. Sadali lang po, tumutulo. And even Tatay Digong, sinabi din yan, Kamsik Jun Ibasco is a former rebel priest. No? Ibig sabihin, rebel returnees, nakulong siya ng mga panahon na yan, pero nabigyan ng pardon. Bakit galit na galit ka kay Kamsik Jun Ibasco? Pasensya na ka, Eric, madadrag ka rito. Samantalang itong si Ka Eric Celis, na self-proclaimed cadre ng CPP-NPA, walang may pakita sa taong bayan, nakatibayan, na sumuko siya as rebel returnee. Hanapan nyo. Walang mapakita eh. Pasensya na ka, Eric. Magaling kang magsalita. Hinahangaan ko yung sinasabi mo. Kung totoo nga na paglaban sa bayan yung ginagawa mo, salute. Pero nagtatanong ang tao eh. No, binibang ka na rin, no, ng Commission on Human Rights na walang katotohanan yung sinasabi mo. Sabi ni Atty. Patalingha yata yon, nagsabi nun. Na ikaw, self-proclaimed, kadre ka ng CPP-NPA, wala ka namang may pakita na ikaw bumalik ka sa gobyerno. At kahina-hinala, yung mga panahon na sinasabi mo na nasa CPP-NPA ka, kahina-hinala yon. Kaya kababayan maisog, para malaman po ninyo yung totoo, ayaw nating manira. I-search po ninyo ang history ni Ka Eric Celis sa Vera Files. I-search nyo lang, Ka Eric Celis, space, Vera Files. Dilitaw po yan. Ganyan din to si Jing Paras. I-search nyo rin po. Ayaw nating magsalita ng ganito. Kaya lang, hindi pa kayo nagtigil eh. Banat kayo ng banat. Ngayon, ang pinag-uusapan dito, hindi si Kamsik Jun. Alam na yun ni Tatay Digong. Siya nga yung tumulong kay Kamsik Jun para malabas sa kulungan eh. Di ba? At nalilimutan mo, Jing Paras, at ikaw Kaado Paglinawan, nalilimutan nyo, kaya kayo naupo sa pwesto nung panahon ni Tatay Digong, nung nanalo siya, dahil ang campaign manager, overall in charge, nanalo, si dating Presidente Duterte, si Kamsik Jun Ibasco. Tanin nyo sa utak nyo yan. Kaya yung sinasabi ninyo, na biglang sumulpot, nagdudunong-dunungan, kumukumpas-kumpas, tatandaan nyo na, wala pa kayong pinagkatandaan. Niloloko nyo yung taong bayan na walang alam. Kaya wag po kayong magagalit sa akin. Gusto ko lang po maging eye-opener sa inyo para makilala ninyo kung sino itong mga tao na to. Ngayon, kung sino man po yung gumagamit dito kay Tatay Digong, kayo na po humusga. Diba? Dahil si Tatay Jun, halos kaedad niya si Tatay Digong. Matandaan na rin yun para ganunin ninyo. Diba? Halos kalahati ng buhay nyo, yung buhay ni Tatay Jun. At sinabi nga sa statement natin ni Tatay Digong, no, nakipaglaban siya. No, he won his battle. Para ganyanin ninyo. At may statement yan eh. Uulitin ko na naman ba? Basahin ko na naman yung statement. Para ma-iselyo natin, mailak natin. May statement na nilabas dyan. Para po sa for the benefit of the doubt, babasahin ko po yung naging statement dati ni Tatay Digong nung unang-unang lumabas na sinisiraan nyo si Kamsik Jun Ibasco. Ayan basahin ko ulit. Statement from former President Rodrigo Duterte, 23 July 2024. Okay? Desperate times call for desperate measures. There is no denying the desperation with this vain attempts to revive accusations of links to the rebel movement against Jun Ibasco. Ibig sabihin, binubuhay niyo ulit yung issue ni Tatay Jun, no, na ikinukunik niyo po sa CPP-NPA.
na matagal na pong tapos na yon, matagal na yon. It is merely a rehash of a discredited practice that has long been rendered irrelevant. No, matagal na pong ano to eh, matagal nang hindi pinapansin, matagal nang hindi pinag-uusapan. Pero ibinabalik yun na ibinabalik yun na ibinabalik. No? Si Tatay Digong may sabi niyan. Sabi daw ni Winston Churchill, one said that always measures friendships by how they show up in bad weather. O, ibig sabihin, yung pagiging magkaibigan daw po, no, mas nakikita yan at mas naipaparamdam, mas naipapakita sa mga panahon na hindi maganda. Katulad po nung nangyayari ngayon sa ating bansa. No? Katulad nung nangyayari ngayon na pagtuligsa kay Tatay Digong, pagtuligsa kay BP Inday Sara. No? At ganoon na din yung ginawa dyan sa KOJC. Pati KOJC, gagawan nyo pa ng issue. Diba? Jun has always been a reliable friend. O, reliable friend. Jun has always been a reliable friend through good times and bad. O, sa hirap at sa ginhawa. He does not cease to be a friend just because someone digs up old dirt and try to present it as new. O hindi daw po siya tumigil sa pagiging kaibigan ng dating Pangulo. No, kahit binabato na po siya ng putik, no, hindi po nawala yung pagtitinginan nila bilang magkaibigan, no, kahit na yung mga past issues about kay Tatay John, ibinabato na naman ngayon. Parang panibagong issue. No doubt, the man can defend himself. O, ano ibig sabihin? Kaya pong ipagtanggol ni Tatay John ang sarili niya. He has fought bigger wars than his critics. O, tignan ninyo. Wala pala kayo sa kalingkingan nung ipinaglaban ng tao eh. Tapos kung makakana kayo kay Tatay John, akala nyo, nasubukan nyo bang mamundok? O nasubukan nyo bang lumaban talaga sa gobyerno? Give him credit for. Nevertheless, this piece must be said to put the rest, this irritant that pops up obviously to distract us from the bigger task at hand. O anong ibig sabihin yan? Mr. Jing Paras, para sa iyo to, sa inyo ni Ka Ado, ni Ka Eric Celis at iba pang mga mapanira dyan. No? Kaya daw ayaw nyo patahimikin, dapat daw patahimikin na itong mga gantong nakaka-irritabling mga issue ninyo, no? Dahil obvious naman daw na kaya lumilitaw itong mga to, dinidistract nyo ang hakbang na maisog o si Tatay John, no? Doon sa mas mahahalaga at mas importanteng bagay na inatang sa kanya. Malinaw, Jing Paras. Mga ano kayo eh, talagang ano kayo, tama yung sinabi ko dun sa theory ko ng divide and conquer. Yan ang ginagawa ninyo. Whoever is sowing intrigue against June is doing Maisog a great disservice and should be separated from this cause without delay. O kung sino daw po yung gumagawa niyan, kaya siguro siguro hindi kayo makapasok dito sa sa TAPS Coalition, no? Kasi tinamaan kayo dito sinabi nito. Ano sabi? Kung sino daw po yung gumagawa ng mga issue, sino daw po naninira kay Tatay John, dapat po ibukod sa hakbang ng Maisog. Okay? Dapat kayong tanggalin o ibukod nang walang anumang patumanggi without delay. Di ba? Lahat kayo, ito, general to, sa general. Hindi lang po yung mga katulad ni Ado. Sama na rin natin yung mga organizations na iba dyan na naninira sa hakbang na Maisog, naninira kay Tatay John. At yung mga vloggers na naninira din ng mga irresponsibleng vlogger na nagpapahayag ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sama nyo na yan. No, kasi mga nakakagulo po yan. O si Tatay Digong nagsabi na to, hindi ako Nabasa ko lang at pinapaliwanag ko doon sa abot ng aking kakayahan na ipaliwanag sa inyo. They can do their worst elsewhere but not in the name of Maisog, which June has painstakingly guided from its conception. Linaw, di ba? Huwag yung gagamitin yung hakbang na Maisog. Dahil sabi ni Tatay Digong, no? Si Kabsek John, he is painstakingly guided from its conception. Ibig sabihin, sila po yung bumuo ng konsepto na yan. Huwag mo sasabihin, Jing Paras, na nagmamagaling si Tatay Kabsek John Ibasco. Pinaghirapan, painstakingly. No? Pinaghirapan nila yung konsepto na yan. Mga nagsasabi din yan, nilangaw, sugod dito, sugod dyan. Hindi pa po yan yun. May konsepto po ang hakbang na Maisog. May konsepto po ang hakbang na Maisog. Sabi niyo, Luksang Bayan, pag hindi nagtagumpay yung Luksang Bayan, wala na. Until now, Luksang Bayan pa rin po tayo. Kasi nandiyan pa si Bangag. Okay? Malinaw yan, Luksang Bayan pa rin tayo. Kaya kayo, huwag kayo magpapaulol sa mga to. Maulol to mga to
Hindi po nawawala hakbang na maisog. Because the step of the brave, nananalitay po yan sa ating dugo at ugat. Nandito sa puso yan. Okay? This will be the last time, sabi ni Tatay Digong, distractions like this will be considered with restraint. With it is the warning that the next one will be dealt with accordingly. Okay, go, Jing Paras. No? Alam mo ba, yung sinabi ni Hubbard tungkol sa pledge of loyalty? If you work for a man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institutions he represents. Alam mo ba yung tungkol doon? Kasi, kaya wala ka ng loyalty kay Tatay Digong at ayaw mong ibigay ang loyalty mo sa hakbang na maisog. Kasi nga, hindi nyo matanggap sa sarili ninyo, no, na hindi kayo pinagkatiwalaan para manguna rito. At kaya kayo hindi pinagkatiwalaan para manguna dito dahil identified kayo na tao kayo ni Bangag. Now you know. Identified kayo, tao kayo ni Bangag. Tsaka yung mga ibang mga vlogger dyan, bahala na kayo kung sino yun. Identified na kayo. For all those who have answered the call to stand up and be counted, there is no turning back. Walang tatalikod dito. Tinawagan tayo ni Tatay Digong. Step of the brave, hakbang tayo. Walang uurong, walang aatras. Hanggat hindi sinasabi ng ating principal sponsor na back down. Walang uurong, walang aatras. Tuloy-tuloy ang hakbang na maisog. Malinaw yan ha, kababayang maisog. Tuloy-tuloy lang tayo. Those who attempt to derail maisog, no? Sa mga nagpaplano daw na sirain ng maisog, whether from without or within, no, are fighting for the enemy and therefore shall be considered as such. Ibig sabihin, no, kalaban kayo na maisog pagka kayo naninira kayo. Malinaw ba? Bisan ko na lang po sasabihin to. So itong sila Jing Paras, malinaw to based on the statement ni Tatay Digong. No, the likes of Jing Paras, the likes of other organizations, the likes of bloggers na akala mo mga nagmamagaling, no, basahin nyo to. Pag hindi nyo kayang intindihin, humanap kayo ng interpreter ninyo sa lingwaheng maiintindihan ninyong lahat. Okay? Those who sent these saboteurs obviously are feeling the heat. Ibig sabihin, ikaw Jing Paras, tinatamaan kayo sa hakbang na maisog, nararamdaman ninyo. Diba? Nararamdaman ninyo. Itong si Bangag, nararamdaman. No? Itong House of Cooks, nararamdaman. Itong kapulisan na mga kasabwat, nararamdaman. Bakit? Tignan ninyo yung mga ginawa nating maisog rallies. Pinipigilan nyo, di ba? Because you're feeling the heat. No? Yung pagdadausan na Freedom Park, tatangbakan ninyo ng mga truck. O tatakutin yung mga organizers. No? Magkakanta kayo ng iba't ibang mga checkpoint. Because you are feeling the heat. Nararamdaman nyo yung init ng taong bayan. Tama, ang galing talaga ni Tatay Digong. No? Pati itong mga naninira, you are feeling the heat. Okay. It proves that maisog is fast gaining ground. Anong sabi? Mabilis daw pong kumakalat ang maisog. Bakit? Kasi we have same sentiments of all Filipino people na nabudol. That's why we are gaining grounds. You understand? Jing Paras? At pag ikaw hindi ka kaisa ng maisog, sinisiraan mo ito at ayaw mo makapag-isa, kalabang ka ng maisog. No? Wala nang bulahan, kalabang kayo. Ano sinabi? It should also serve as warning to all those who have embraced this honorable cause to be on guard. This will not be neither be easy and safe. Hindi po tayo. We are also vulnerable for the people like Jing Paras. Hindi po madali. We are all vulnerable for these bloggers na ganyan-ganyan ba. We are all vulnerable. Kaya if you are truly maisog, kahit isang hindi magandang salita about the maisog, and if you will do, ang binabanatan mo si Tatay Digong, no? Tanso kayo. Mangga kayo. Trojan kayo, and you are part of the divide and conquer scheme. Yan yun. Di ba? Huwag mong pagkakamalian yan. Yan yun. At hindi po ako nagsabi niyan. Statement yan dito. We are at the crossroads of history. Ano ibig sabihin? No? Nasa isang sangang daan na naman tayo. Gusto ba natin na itong mga magnanakaw magpatuloy habang buhay ulit? O gusto ba natin ituloy itong kalsada na tinayo ni Tatay Digong tungo sa tunay na pagbabago? No? Crossroads in the history.
Mabalik ba tayo sa luma? O lalaban tayo na huwag ibalik tong luma, dito tayo sa daan na sinimula ni Tatay Digong? Maisog has chosen to take the path. O, Jing Taras. Ayan na. Maisog has chosen to take the path. Sabi ni Tatay Digong, Jun Ibasco, pangunahan mo ang maisog. Manguna ka sa krusada. Ikaw ba ang sinabihan yan, Jing Paras? Ikaw ba ang sinabihan yan, Ado Pagyunawan? Ikaw ba ang sinabihan yan, ka Eric Celis? Kayong mga vlogger ba na mapanggawa ng issue? Kayo ba ang sinabihan yan? He is defending Kabsek Jun Ibasco. So it is Kabsek Ibasco that has tasked, a noble task, to lead the path. Huh? Not of least resistance, but one that leads to better government and a better nation. This answers now, bayang maisog, that hakbang na maisog is not to destabilize this bangag government. So ngayon, nasagot kayo. Ano sabi dito? No? Ang sabi dito, not of least resistance. Hindi para lumaban sa gobyerno, but one that leads to a better government and a better nation. Tapos, ang usap. Signed, ang ating leader at hindi idolo, Rodrigo Roa Duterte. O, kaya yung mga nagsasabi sa inyo, na mga bobo, na katulad ni Gadon, maisog is not to destabilize this bangag government. Kaya nga ano ang demand natin? We are demanding for transparency, accountability, peace and security. Now, let me clear. Kaya nagkakaroon po ng panawagan na BBM resign. Kaya nagkakaroon ng panawagan na wag na iboto itong mga to, i-boycott na sila. Kaya nagkakaroon ng panawagan na sugod dito, sugod dyan. Kaya nagkakaroon ng panawagan na pababain itong mga to kasi hindi sila nakikinig sa panawagan ng maisog. And that's the reason why the people now are agitating. Kaya nagagalit ang taong bayan. Kasi puro kayo quad committee. Puro kayo EJK. Kung hindi kayo disallowances. Oh. Puro kayo investigasyon na kung saan dinudurog yung mga Duterte. Kaya wag niyo pong isisi sa maisog. Maisog is not to destabilize this bangag administration. We are calling for good governance, transparency, accountability, peace and security. Now, Jing Paras, Ado Paglinawan, ka Eric Solis. Ni minsan po ba nakipag-meeting kayo kung paano nabuo hakbang na maisog? Ni minsan ba kung nakasama namin kayo sa pagpupulong about hakbang na maisog at kung paano magro-roll out ang aktibidades nito? Kung ang sagot hindi, then you better shut out your fucking mouth. Lahat po kayo, pati mga vlogger na walang alam. Alam nyo guys, huwag kayong magagalit sa akin. Huwag kayong magagalit, but I have to say this. It is only Banateros. Na naandun nung nagpatawag po ng press corps ang hakbang na maisog sa Davao. O, yan ang totoo. It is only the Banateros and the other media core team ng mga Duterte. It is only us. Wala kayo doon. Kaya may mga vlogger dyan kung magsasalita na akala mo part sila ng sorry, I have to say this. Na hindi ko po sinasabi to kasi kaibigan kong Banateros. No. I'm just being honest to myself. It is only Banateros na nandun kasama namin hanggang alas 3 ng madaling araw. Isa-isahin ko pa ba kung sino sa Banateros? Isa-isahin ko. Boss Dada, Banat Bay, Master Judea, Coach Oli, J. Guevara. O, yan yun. Ako, si Berdel and the other core team ng media core ng hakbang na maisog at ng Duterte. O, Atty. Lorin Badoy nando. Dr. Lorin Badoy is also there. Kaya kayo mga naggagaling-galingan dyan, pasensya na kayo, but I have to say this. Kasi masyado yung dinadarag ang hakbang na maisog No? Wala naman kayong naitutulong. Magaling kayo. Ngayon lang po ako magsasalita regarding dito. Kung may totoong nagmamagaling at nagbibida-bida dito sa hakbang na maisog, tanong niyo po sarili niyo baka kayo yun. It is not us.
Maswerte na lang po, naging accidental vlogger ako mga kababayang maisog. At nare-reveal ko sa inyo ngayon to. That is the truth. Now tell me, tanongin nyo nga si Boss Dada. Tanongin nyo sila Master Judea. Tanongin nyo ba na Teros kung nagsasabi ako ng kasinungalingan? Have you been there? Jing Paras? Have you been there, Ado Paglinawan? Ikaw nga, Ado Paglinawan, hindi ko alam, baka nag-gate class ka lang dun sa sa launching ng libro ni Atty. Vic, pati yung libro ni Atty. Vic, sasabihin ninyo, kumikita si Kabsik din dito, at si Atty. Vic, mahuhang kayo. Natural guys, aside from the reason why Atty. Vic, na ginawa niya po yung kingmaker initially or ultimately for us Filipino to know ano ba yung nangyari during the times. Bakit ba nanalo itong si Bangag? At ano ba yung mga naging dahilan nun? Bakit siya umalis kay Bangag? Aside from informing us, si Atty. Vic, kailangan niya rin po merong may pangpondo sa mga lakad niya. Kasi habang na maisog, wala kaming budget dito. Kaya kung si Atty. Vic, itong mga libro na to, binubutas ninyo na kumikita dito dahil nagbebenta siya ng libro, well, paano makakagalaw yung tao kung wala siyang source of income? Si Atty. Vic, yayain mo sa US, pupunta. Yayain mo sa Canada, pupunta. Yayain mo all over Asia, pupunta. Yayain namin sa sulok na ganito, sa sulok na ganyan, sa sulok na ganon, pupunta. And most of the time, guys, most of the times, pag binubulungan namin, Atty. Vic, kulang po tayo sa mga merienda. Walang gatol naglalabas. Now, sisilipin nyo about dun sa libro? How dare you, Jing Paras? Kung ikaw mayaman ka, hindi lahat ng tao kasi yaman mo. At least, kung ginawa man ni Atty. Vic yung libro na yan to inform the Filipino people at kumita, meron pang budget sa sarili niya dyan para makagalaw siya. At least, hindi ninakaw. Yung nasa kongreso, yung amo mong tambalos-los, magnanakaw. Ba't hindi mo birahin yun? Mr. Jing Paras, Mr. Ado Paglinawan, I am calling you, your attention, kahit na mas bata ako sa inyo, pagbigyan niyo po ako sa isang paglilinaw na usapin. Invite mo ako, kahit saan. Maglinawan tayo, maglatagan tayo ng baraha. Isama mo na din si Eric Celis. Kasi tatambakan ko siya ng mga dokumento, yung sinasabi niya na nagyaya ng tao sa Bulacan, hindi naman nakipag-coordinate, tatambakan kita ng dokumento Eric Celis. Hindi lang dokumento, pati litrato. Hindi naman ito dapat yung topic natin eh. Kaya lang, why you guys keep on destroying Jun Ibasco and Hakbang na Maisog? At sa mga kababayan po natin ngayon na nanonood dito, nakikinig sa akin, this is the reason why. So that the Filipino people, the Maisog Filipino people should know. Ito yung mga tao na yan, binabalatan ko sa inyo. Okay? So tingnan natin kung paano sila magre-rebat dito. Pero mga sir, Ka-Ado, Ka-Jing Paras, Ka-Eric, tatanungin niyo ako sa debate. Pero ang pag-uusapan natin, yung issue lang about sa Maisog, kayang-kaya ko kayong sagutin. At sisigurin ko sa inyo, hindi kayo mananaig. Kasi ang puso ninyo masama. Hindi kayo para sa Pilipino. Hindi lang kayo ang Pilipino na po pwede magmahal at lumaban para sa bansa. At lalong-lalo na, ikaw Jing Paras, wala kang karapatan, na manghusga ng isang tao. Wala kang karapatan na sirain ang pagkatao ng isang tao para sabihan mo na si Miss Vivian Velez, isang pokpok at binadishame mo. Wala kang takot? Bakit? Abogado ka? Wala kang takot dahil marami kang pera? Isa lang ang ibig sabihin yan. Kaya ka walang takot na ganyan. Siguro, dahil pag pinailan ka ni Miss Vivian Velez ng cyber libel, hindi uusad yun. Bakit? Si Rimulya ang DOJ Secretary. Magkakasabwat kayo. At ang boss, lahat ng prosecution office, sa buong Pilipinas, ang boss nila, even the NBI, even the CIDJ, si Rimulya. Si Rimulya, na naabsuelto, yung anak niya, technically, na ng first quarter na maupo itong si Bangag, nasangkot sa kilo-kilong marijuana. Kaya Jing Paras, wag kami. Wala akong pera, wala akong capacity. Oo, tatalunin mo ko dyan. Pero pag-uusapan natin, lalaki sa lalaki, sabihan ng totoo, up to the last
Sigurin namin hindi kayo makakaporma. So, na po, malinaw na po sa inyo ngayon na wala bang sounds? Sandali nga. Hello? Meron na. So, bumalik na. So, sana, mga kababayang may sa sarili ko at lahat po nung mga sinabi ko dito, digong. No? Kaya, hey, Lupe, omniscient. Kaya pala, parang naman nila ang situation. Di ba? Yun po yun. Wala po kaming hakbang na may isog has no issue. Ikaw, Jing Paras, wag mong gawa ng issue. Kahit kailan, no, ngayon, taon to, no? Because right now, ito mga ahas. Sama nyo na, pati yung mga vlogger na hindi marunong sumunod sa statement ni Tatay Digong. Sama nyo na yun. Ha? O kasi parang nawawala-wala yung mic. Sandali lang ha. Yan. Yung mic. Okay. Sabi ni Ma'am Juanita Morello, Manggulo, spy pa sila ni Tambalos Dos. Possibly. Sir Alfredo Balays, napuputol-putol. Okay na po ba? Yung isa kasing mic naka-on niya. At ngayon, nung sinaksak ko, hindi ko yata na-off. Unibagman host, Parak TV. Thank you po. Nandito ba siya? Si Sir Parak TV. Kaya kanina po yung hindi ho. Kasi ano kailangan nating in as much as possible na gusto napuputol-putol pa rin. Sandali lang po iayos ko lang ng charging. Low sound, check. Okay, check nga po kung okay na. Dali lang po. Okay na po. Okay na po yung mic. Okay. Opo. Pasensya na ho kayo kasi itong mga gamit ko dito, galing lang po tayo sa isang mahirap na pamilya. Puro mga hirang po itong mga gamit ko na to. Hindi naman po ako nag-invest dito. Kaya pasensya na po kayo. So, mga kababayang maisog, yun lang po yung gusto nating i-point out ngayong gabi na to na yan po yan. Hindi po kasi po pwedeng hindi tayo mag-comment at hindi natin po pwedeng hayaan na sirain itong mga tao na to na hindi nyo po maririnig yung katotohanan. Ako naman po yung mga kinomento ko po dito, mga sinabi ko, nakita naman, binasahan ko pa kayo ng statement ni Tatay Digong. Totoo lang naman po yun. Wala pong halong dagdag bawas yan. No? Kaya, kayo na po ang bahalang humusga. Maaring, ang hakbang na maisog, hindi po perpektong, koalisyon. No? Hindi po tayo perpekto dahil unang-una, kung perpekto po tayo, dapat may pondo tayo. Dapat may kapasidad po tayo na ipagpatuloy. No? Kaya po nauudot-udot din po yung hakbang na maisog. Sabi nga ni Vice President Inday Sara, mga simpleng tao lang naman yung namumuno dito. No? Wala naman kaming pondo rito. No? Kaya ganyan-ganyan po. Pero ganun pa man, tinitiyak namin. Buti nga po, nabigyan ako ng pagkakataon na mag-vlog din dito. No? Kahit na dito lang, sa munting bahay na ito, may mga nakakapag-komento na tayo ngayon.
no, lalo na 'pag naninira po, sinisiraan yung ating hakbang na maisog. No, kaya again ulitin ko po, sino man po yung mga tao na gumagawa ng issue dito 'no, nung isang gabi meron pa akong nakitang nag-post diyan 'no, at kung ano-ano sinabi sa hakbang na maisog. Ngayon nagkokomento-komento ako dun, maya-maya akala ko dinelete yung post, yun pala binalak pala ako, 'no. So kayo po yung kikilatis, kayo po yung kikilatis mga kababayang maisog. Base dun sa sinabi ko, sino po ba ang, pinagkatiwalaan ni Tatay Digong na manguna, to lead the way, to lead the path of hakbang na maisog? Oh, at ano ba yung sinabi ni Tatay Digong? Lahat ng kakalaban dito, lahat ng tutulig sa itinuturing na kalaban. At ano din ba yung sinabi? It is not merely established to resist the government, no? Hindi upang labanan kung hindi tayo po ay manawagan. Ngayon, kung dito tayo papunta sa panawagan ng pagre-resign, kasalanan niyan ni Bangag. Kasi hindi siya marunong makinig, no? At habang tayo nananawagan sa hakbang na maisog, no, lalo po nilang pinagtibay, lalo nilang pinalakas yung ginagawa nilang mga investigasyon na kaliwat kanan, no, na napapabayaan na po nila yung trabaho nila bilang mga congressman, bilang mga mambabatas, no? Kaya po itong mga mambabatas na to ngayon, literal, mga mambubutas na sila. Bakit? Pilit nilang hinahanapan ng butas si Tatay Digong, eh. Pilit nilang hinahanapan ng butas yung mga resource person para madiin ang mga Duterte. O, hindi sila mambabatas, mambubutas po sila. At habang ginagawa po nila yan, mga kababayang maisog, no, nasasamantala nila at hindi namamalayan ng taong bayan na itong mga putang ng mga congressman na to, no, ang gaganda ng relo, ang gaganda ng damit, ang gaganda ng mga buhay nila, ang gaganda ng mga bahay. 'Di ba? Oh, kaya po lahat ng mga nakikinig sa akin dito, wag na kayong maging tanga sa eleksyon. No, yan itong mga to, nakita niyo na, wag niyo na iboto yan. Wag niyo na iboto. Kasi tama si Tatay Digong, eh. O kung gusto nating baguhin ang Pilipinas, palitan niyo yung mga nakaupo. There is no way to change this government hangga't yung mga apelyido na yan nandiyan sa gobyerno, Marcos at yung iba pa, no? Itong mga bagong salta na to, na mga tinagurian nila yung mga sarili nila, na mga young guns, ito dapat hindi na makatikim to. Tingnan nyo nga yung si Ako Bicol Party List, oh. Mukha lang kargador ng tubig dyan sa Bicol. Pero tignan mo ngayon, itsura niya. Oh, ang kinis na ng balat, ang gaganda ng suot, ang gaganda ng damit. Oh, samantalang dati mukhang kargador lang ng tubig dyan sa Bicol. 'Di ba?